Oh. Ngayon, kung ang tao, sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun. Ayun. Napakalinaw ho ng sinabi ni Senator Padilla kasi binabatigos ngayon si Senator Padilla. As in, binabash siya sa social media, lalong-lalo na ho sa troll farm ng mga Twitter, di ba? Hindi pala Twitter, X. Kasi naman to si Elon Musk, pa-XX. Pangit eh. Baka mamaya pag narinig na YouTube nun, pinag-uusapan natin, X. Hindi ho, sa Twitter ho, di ba, na sinabi ho, binabasu siya kaysa pinagtatanggol niya. Alam mo, simple lang naman yung sinasabi ni Senator Robin. Sa laban, pagdating mo sa komunista, sa laban ho ng NPA, napaka-importante ng propaganda. Okay, anong ibig sabihin yan? Isa ho yan sa ultimate weapon ng mga komunista. Ito pong propaganda. Kasi nga ho, di ba? Kung maaalala ninyo yung na-interview natin, talagang sinasadya nila na mag-recruit sa mga newsroom ng mga komunistang kakampi nila para kontrolado nila ang media. Kasi tandaan nyo ito ha, sabi nga, di ba, pag paulit-ulit mong binabanggit, nagmumukha ng totoo kahit mali. Ngayon, bakit sila nag-hire ng mga troll farm? Para paulit-ulitin na may mali, may mali, may mali. Yung tao, hindi na kagad nag-iisip. Basta, kasi narinig namin si Kibuloy, si Kibuloy, ganyan, di ba? Alam mo, ramdam na ramdam ko, katulad ng nararamdaman ni Senator Robin Padilla. Sa tingin ko ang talagang may pakuno nito, walang iba ko hindi ang mga komunista. Sila ho ang dumidikdik. Kasi kung papansinin mo, sa lahat ng news, talagang dinidikdik si Kibuloy. Kasi nga ho, si Kibuloy lang at ang SMNI ang talagang nagbigay boses sa mga kadre. Si Kibuloy lang at ang kanyang programa ang nagbigay boses laban dito sa mga komunista. Alam mo, natatawa nga ako dun sa mga pasensya ka na, Jay. Alam ko kaibigan mo to, pero kaibigan ko din to. Si Models of Manila, yung mga tatanga-tangang followers ni Models of Manila, na mga tanso. Sabi ba naman, mga sundalo ang tunay na nakipaglaban sa mga NPA, hindi si Kibuloy. Ang dami talagang tanga, no? Wala naman po sinabi si Padilla na si Kibuloy lang ang nakipaglaban. Ang tanga nyo rin eh. Ano to? May machine gun siya, si Rambo? Ganon? Ang bobo rin eh. Hindi kasi nila maintindihan. Kasi nga alam mo, pag tanso, mababaw ang isip niyan. Ang tanso, talagang tanso eh. Di ba? Yung mga katulad ng pag-iisip ni Cash Jarrett at saka ni Sangkay, ganon ang utak niyan. As in, makitid talaga. Kasi alam mo, pag ikaw nga naman ay ang motibo mo ay hindi naman talaga para sa bayan, kung hindi para sa bulsa, makitag talaga utak mo. Kasi tatandaan ninyo, ang laban ng revolusyon ng NPA ay hindi lamang baril. Kaya nga marami silang sekta eh. Tandaan nyo, CPP, NPA, NDF. Diba? Malaki yan. Malaki yan. Ano ho yung CPP? Communist Party of the Philippines. NPA sila armado. Ano yung NDF? National Democratic Front. Mga front na mga party list. Nandyan ho yan. Diba ho? Ibig sabihin, malawak ang kanilang elemento para ho sa kanilang pinaglalaban. Merong armado, merong Communist Party of the Philippines, merong front na itong mga party list. Halo-halo ho yan. And when they attack, they do not only attack through
their weapon na guns. Ang weapon nga nila, kasama na ho dyan, ang pagbe-brainwash. Di ba, kinwento ko na ho sa inyo ito? Ilang beses ko na pong kinwento sa inyo to. Nung kami po ni Mocha ay kakatapos lang ng kampanya ng Duterte administration nung nanalo si Pangulong Duterte. Nilakad kami niyan. Niligawan kami ni Nato. Kilala niyo si Nato? Si McDonald's? As in, laging nagpupunta yan sa show namin. In fairness, hindi naman niya kami inimbita humawak ng baril. Okay? Wala siyang ginanon. Ngunit, alam mo, bine-brainwash niya kami para makipaglaban, okay, sa gobyerno. Pumunta pa nga kami sa UP nun. Ganun. Pinunta namin yung mga lumad na walang alam kung bakit sila dinala doon. Ito yung mga bakwit na tinatawag. Hindi nila ho alam. Nung nag-interview kami, hindi nila alam kung bakit sila nandun. Basta alam nila, dinala lang sila doon. At pinaka-trigger point na sa akin, yung iniimbitahan daw kami ng pamunuan ng NPA sa Davao during their anniversary. December yon. Ganun katindi. And ang akala siguro ni Nato, mababaw lang ako. Siguro akala niya, wala tong alam, galing sa entertainment to. Ganun. Balak pa gawing parang ambassador. Oo, ganun talaga. Hindi niya alam, sinasakyan ko lang siya. Hindi niya alam yun. Siyempre, magaling tayo sa ganyan eh. Alam mo, isang bagay na medyo talent ko, yung umamoy. Kung mabantot o hindi. As in, yung umamoy kung ang isang tao ay ginagamit ka or talagang may sincere na pakikipagkaibigan sa'yo. Alam ko na kagad. Although, sakay lang ako ng sakay. Kasi nga, I want to know their tactics. Inaalam ko talaga eh. Nung yun ang pinaka-trigger ko, yung inimbitahan na ako. Mantakin mo kung sumama kami nun, no? Kasi ang tanong ko kagad, so sa Davao pala yan. So alam ni Pangulong Duterte yan. Sabi, So pagdating sa Davao, saan tayo doon? Pupunta na lang kami doon. Sang hotel doon? Hindi, kasi ganito yan eh. Pagpunta natin doon, babiyahe pa tayo. Patay. Punta kaming bundok. Mantakin mo yon, di ba? Akala niya siguro, makakana niya kami. So anong ibig lang sabihin nito? Ulitin natin, may legal front po yan. Ibig sabihin, meron po silang legal, kaya nga legal front eh. Ibig sabihin, meron silang legal na ginagawa. Kasama na ho dyan, pagdodoctrinate sa eskwelahan, sa kung saan saang aspekto ng ating lipunan, ginagawa ho nila yan. Naintindihan natin, yan ho ang kanilang propaganda. Kaya nga, napakalaki ng ginawa ni Pastor Kibuloy at ng SMNI para burahin ang mga pagbe-brainwash nitong mga komunista na ito. Nagigets ninyo? Ang laki ho. Kasi diyan, talagang binubulgar ng mga dating kadre, binigyan ng espasyo ng SMNI na hindi ginagawa ng ibang mga network. Bakit? Takot silang sunugin ng kanilang tower. At ang pumalag lang, SMNI. Hindi ho biro ang pumalag sa NPA. Kinakatakutan mo yan lalo na sa mga probinsya. Susunugin ang tower mo yan. Pero ang SMNI, naging matikas, matapang. Yan ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Ibigay natin dun sa mama yung sapat na pasasalamat natin at nilabanan ng NPA. Ang CPP, NPA, NDF. Yun ang isang bagay na dapat natin i-consider if dapat ba natin ipakulong yan o hindi. Yun ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Ngayon, hindi naman niya sinasabing inosente si Kibuloy. Kaya lang, ibigay natin yung respeto na yon at hayaan natin ng husgado ang manghusga sa kanya. Naintindihan natin? Kaya nga ako, malaking parte sa akin, naniniwala ko, ang lahat ng panggigipit na ito, lahat ng pagbanat sa SMNI, galaw ito ng mga komunistang grupo. Kasi balakit sa kanila yan eh.
Tandaan ninyo, kalaban nila yan. Ito ang laki ng ginagawa ng SMNI to open the eyes of the Filipinos on the lies of this CPP, NPA, NDF. Ang laki ho ng ginagawa nila na pagbubukas ng mga mata ng mga Pilipino. Kaya nga sana, yun lang naman sa atin. Tulad din ho ng panawagan ni Senator Robin Padilla, dalhin natin sa husgado, sa tamang forum. Ang gagawin nyo lang naman dito sa Senate, pagtitripan nyo lang yung mama. Yun naman ho talaga ang totoo, nagagawin lang nila eh. Bakit? Wala nang in aid of legislation dyan eh. Pagdidiin na yan eh. Ang tawag na lang ho dyan is public trial na ho eh. Para lang idiin yung mama sa publiko. Yun ho yun eh. Wala naman eh. Sige nga ho, ano pang gusto nilang patunayan? Kasi di ba kaya ka nga pupunta sa isang lugar para meron sa yung alamin. Eh pinatunayan mo na eh. Sinabi mo na, pinaniwalaan mo na eh. Hinusga mo na, eto ka, Kibuloy. Eto ka. Oy, ba't ba ako pinapunta? Ayan ang problema sa mga Pilipino eh. Eto, ugali ito ng mga Pilipino eh. Yung magtatanong sa'yo pero alam naman niya sagot. Tama, mali. Hindi ho nagtatanong yan, nanananong. Magkaiba ho yung nagtatanong dahil gustong malaman ng sagot at nanananong. Mga Pilipino ganyan eh. Lalong-lalo na yung mga jowa nyo. Pag nagtanong yan, alam niya na yung sagot. Tinatanong ka lang niya para, alam mo yun, para kaidikdik palalo. Di ba? Oh, alam naman nila, nangangalunya ka. Tatanong, saan ka ba galing? Pero sa totoo lang, may ebidensya na sila. O, tapos kapag mali ka sa alam niyang sagot, magagalit sila, correct? Pag alam nila, o di ba? Pagka, kunwari, ayaw nila yung sagot mo, magagalit pa sila, iko-contem ka pa. O. O, tingnan natin ha, o, tingnan ninyo, tuloy natin. Ang personal kong dahilan, hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya. Sabi ni Zara Anonares Yazu, oy, nagbinta ka pa sa NPA. Oy, pinagtatanggol mo pa NPA? Terorista nga sila eh. Hindi mo alam. Hindi mo alam. They are declared terrorists in the entire world. Pagtatanggol mo pa? Ay ano ka? Terrorist sympathizer ka ba? Pinagtatanggol mo? Oh, ha? Sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Lambihira, kampi-kampi naman to. Sara, may binara siya. Hindi, yan na nga. Kaya nga dito eh. Eto ha, kung bakit, di ba pinakita na natin to kahapon eh. Bakit mali eh? May gago pala ito si... Buntigan ko na masabi. Diego, Latigo, pigilan mo nga yung bibig ko. Buntigan ko na naman masabing si Ontiveros gago eh, no? Ayoko sabihin yun eh, kasi hindi maganda. Pangit. Babae yun. Masasabihan ko ng ganun. O, di ba? Pasensya na, Diego ah. Hindi, ayoko sabihin yun. Ayoko sabihin. Anyway, di ba kung hindi naman sila gago, mantakin mo ha, kung hindi sila gago. Ha? Inimbitahan nila, nagre-reklamo sa tithes, nagre-reklamo sa giving, nagre-reklamo sa walang sahod. Ano ba? Bakit yung pinakikialaman, yung patakaran, ng relihiyon nila? Hindi ko sinasabing tama sa tingin ko mali, pero wala akong pakialam at wala akong karapatang mangialam sa rules and regulation o sa doktrina ng relihiyon nila. Hindi ko pakialam yan. At mas lalo ka na, Ontiveros, wala kang pakialam kung anong ipatupad na tithes, kung anong ipatupad na giving, love offering nila dyan, kung anong ipatakaran nila pagdating sa mga worker, wala kang pakialam. Naintindihan mo, Ontiveros? Wala kang pakialam. Kung gusto mo, gumawa ka ng sarili mo relihiyon, walang tithes. Diba? Ganun lang naman kasimple ho yun. Ganun lang kasi, kaya nga ako nabibwisit eh. Anong kinalaman ng relihiyon niya dito?
Ulitin ko sa aking pananaw, sablay ang relihiyon niya. Ulitin ko, matapang mo sinasabi yan, sa tingin ko sablay ang relihiyon niya. Pero wala akong karapatan, pakialaman siya kung paano niya pamunuan yung relihiyon niya. Siya ang pastor dun eh. Mag-apply muna ako kung gusto kong pakialaman. Tama, mali. Ibig sabihin, wala tayong ano dyan, lalong-lalo ka na there sa separation of state and the church. If you are part of the government, since you are a senator, hindi mo pwedeng pakialaman at gawa ng batas yung sarili nilang iglesia. Ito, ginagalit ako eh. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oy, grabe. O, tuloy natin. Posisyon ng aming chairman sa PDP laban, pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na may nag-utos sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Yun, patay tayo dyan. Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ko, para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Alam mo, ito talaga ang ano ko dito, idol ko dito sa Senate. Ito talaga yung senador na may bayag. Yung iba, puta na bash lang, binawi na. Hindi, alam mo kasi, eto dito mo malalaman ang tunay na mga politiko. Alam nyo, tama si Bagong Lipunan eh. Sa dami kong kilalang politiko, marami ang mga kilala kong politiko na pag nabash, napaka-sensitive. Bumabawi ang itlog na pupunta dito sa liig. Totoo. Marami akong kilalang politikong ganyan na takot mabash sa social media. Etong si Robin Padilla talaga ang never natakot. Never natakot sa bashing. As in, hinarap niya ho. Kaya nga alam mo, sa totoo lang, kaya nga idol ko ito eh. Walang biro hindi dahil sa kakilala ko. Dahil ito yung mga may paninindigan. Ngayon, kung tama o mali, at least may paninindigan. Yung iba, hindi mo na nga sure kung tama o mali yung wala pang paninindigan. Diba? Ang hirap po ng ganun. Ito, at least, yung mga ibang paninindigan niya, same ng paninindigan ko. May mga iba siyang paninindigan na hindi kami pareho, pero gayon pa man, pinaninindigan niya pa rin. Di ba? Yun ang maimportante dun eh. Kung ano yung sa tingin mong tama, panindigan mo. Hanggang ibas ka ng todo, wala siyang pakialam. Yun lang. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Ito nung panahon ng NTF-ELCAC, magkakasama kami niyan. Di ba? Panahon ni Digong, 2016 hanggang 2022. Kasi yung pelikula kong Memoirs of a Teenage Rebel, ito yung mga tunay na rebelde, na mga bata na na-recruit, sila yung naabuso. Ayan, linawin lang natin kasi baka mamaya meron nagsasabi, asan si Bato, asan si Bato? Hindi kasama daw si Bato at si Tolentino sa committee na to. So, hindi siya pwedeng bumoto. Okay? Ilagay naman natin sa tamang perspective. Baka mamaya kasi sisi tayo ng sisi sa ibang mga senador. Yung mga committee member lang ang pwedeng pumirma. Okay? Malinaw ho yun So, nagpalabas kami sa YouTube. Hindi namin nagkaroon ng napakaraming kalungkutan yung pelikulang ginawa kong yun. Walang gustong magpalabas. Ang nangyari, dinala ko sa mga government stations, ayaw din nila ilabas. Pero sa SMNI, nailabas ko. Pumayag si Pastor. Ganon din yung Isang Linggong Pag-ibig, yung sa West Philippine Sea. Alam mo, eto may experience kasi kami dyan. Tandaan ninyo, nung simula ng panunungkulan ni Pangulong Duterte, tumulong kami dyan sa campaign laban dito sa CPP, NPA, NDF. Actually, hindi ho alam ni Nato yun. Akala niya kami ang dinedenggoy niya. Hindi niya alam, kami po'y tumutulong sa kanila.
At ilang beses po kami naimbitahan sa ilang ahensya ng gobyerno na sumusupil ho diyan sa grupo na yan. Okay? At alam nyo, maniwala ho kayo sa akin, pag makikita ninyo yung kanilang chart, nakita ko, sabi ko, putang, ang lalim pala talaga ng koneksyon ng CPP, NPA, NDF. At hindi lang ho ito from media, hindi lang, ito'y nasa loob ho sila ng gobyerno. Not only in the legislative branch, but including judiciary and the executive branch. Even in some uniform personnel. Ganon kalalim ang kanilang koneksyon. Mabigat. Kaya nararamdaman ko yung sinasabi niyang maraming tumutol. Isipin mo, inilapit niya. Ano kanina sinabi niya? Inilapit niya sa government station. Hindi kinarga. Pero sa SMNI. Ganon ang, tandaan ninyo, ang insurgent sa atin, sa Pilipinas, ay sobrang tagal. Bakit ibig sabihin nun sobrang tagal at hindi masupil-supil? Alam nyo kung bakit? Ibig sabihin nun ganon kalalim ang kanilang koneksyon, ang kanilang mga kakampi, kaalyado. Mabigat ho. Sobrang tindi ng laban na yan. Kaya nung nakita ko at narinig ko itong sinasabi ni Senator Robin, naramdaman ko kasi. Nung time na yon, maraming tumutol din nun kay Mocha. Na, alam nyo, kung masasabi ko lang dito kaya lang kasi, hindi Hindi ko pwedeng ilabas lahat dito. Kaya maraming lumaban nun kay Mocha nung before. Maraming bumabati ko sa kanya, maraming umaano. Talagang siya ang target. Kasi nalaman nila na si Mocha ang gagamitin noon to spread. Kasi at that time, hindi pa ganun ang SMNI. Yun yung sinimula eh. And eventually, yung SMNI gumano na, lumalaban na. Hanggang kaduluduluhan, lumalaban na. Ganon po katindi. Kaya alam ko na they are doing their... Alam nyo, eto katarantado yung mga putang inang yan. Sa totoo lang walang biro. Noong panahon na si Mocha nasa PCOO, halos araw-araw may natatanggap kaming sulat from FOI. Alam niyo FOI? Freedom of Information website. Na kung saan, andoon lahat ng mga... Kasi nagpasa si Pangulong Duterte ng batas na pag merong FOI requesting for something in your office, in 7 days, kailangan mong sagutin or else marereprimand ka ng executive branch. Alam mo, gago yung mga tarantadong mga makakaliwa na yan. Halos araw-araw, meron kaming sinasagot. Itanong nyo kay Atty. Trixie, kasi si Atty. Trixie ang abogado namin nun eh. Talagang grabe ho, araw-araw meron kami natatanggap ho. Para lang istorbohin at guluhin si Mocha. Lahat, saan ginamit to, anong to, yung mga walang kwentang tanong pero kailangan mo kasing sagutin. No choice ka eh. Or else, ikaw ang sasabihan na bakit di nyo sinasagot? Kaya everyday nun, tangina niya, sabi ko pati ba naman tong tanong kung saan ginamit? Yung pagkain, saan kumain si Mocha? Wala kang choice eh. Kailangan mo sagutin eh. Ganon sila kagago. Ganyang kawalang yaya mga yan. Maniwala kay sa akin, wala ho talagang ano yan. Mga demonyo ho yan. Maniwala kay sa akin, demonyo ho yan mga yan.